Diniscuss niya sa akin ang nilalaman at yung hindi ko maintindihan at nang matapos ay pinirmahan ko na rin. Here's your key and the address of your condo in Makati. If you want, pwede ka na magpahati doon. Kompleto na ang laman noon. Ready for occupancy. Thank you. Pero, I must suggest na dumito ka na muna sa hotel hanggang sa matapos ang conference. Kung gusto mo lang naman. Hindi po ba iyon malaking kabawasan sa hotel kung mananatili ako sa suite? She smiled. Believe me, wala lang iyon. Hindi iindahin iyon ni Dracula. Kumunot na naman ang noo ko. Sino bang Dracula iyon? Ang tinutukoy ba niya ay ang may-ari ng hotel? Natigil ang pag-uusap namin nang mag-ring ang telepono nito. He excused and answered the call. Agaran? Narinig ko sabi niya. Umuso na lang ako at tiningnan muli ang papel na pinagsulatang address ng condo unit. Okay, sige. Dadalhin ko siya. Umayos ako ng upo nang marinig ang pagbagsak ng telepono. Naramdaman ko ang paglapit niya sa pwesto ko. Miss Ashley. Tawag niya. Tiningnan ko siya hanggang sa makaupo ulit sa dating pwesto nito. He sighed. The president wants to try your expertise. He called for an emergency meeting and he would like to taste your pastries na ihahanda sa conference. Is it fine with you? Biglang tumalon sa kaba ang puso ko. Inaasahan ko ng malaking event iyong convention pero hindi naman siguro hahantong na on the spot akong susubukan. And I had just signed my contract. Kailangan ko maging professional pagdating sa trabaho. Lalo pa at nakarinig ako ng hindi maganda sa presidente nila. Kaya kahit nalalamig ako sa kaba ay tumango ako at ngumiti. It's okay, sir. Sabi ko. Kinurot ko pa ang sariling-darili para maibsan ang kaba. Pagkatapos namin mag-usap ni Sir Samaniego ay sinamahan niya ako papunta sa baking station sa ibaba. Ikinukwento niya sa akin ang iba't ibang galawan sa hotel at pati na rin ang gaganaping convention. Ang sabi niya ay mas gusto na ng management na Filipino desserts ang handa dahil Pilipinas naman ang mag-host ng nasabing convention. Dumaan kami sa kanilang restaurant. Ang ambience sa loob ay napaka-relaxing at ang tugtog ng classical na musika ay nakakadagdag sa pagiging coziness nito. Good morning, Sir Leonard. Pati sa kanya ng waiter. Ngumiti naman siya pabalik. Nang tinignan ako ng waiter, bahagya ako siyang nginitian. Good morning, ma'am. Bati niya sa akin. Medyo nahiya pa ako dahil sa tawag niya sa akin. Good morning. Sabi ko. May ilan pang bumati sa kasama ko. Kaya nang pumasok kami sa nagkakagulong kitchen station ay napahinto halos ang lahat nang makita si Sir Samaniego. Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng black chef uniform. Mabilog ang tiyan niya at halos matangkad pa ako. He smiled at Mr. Samaniego. Leonard, naparito ka? Tanong nito. Nakakunot ang noo niya pati na nang tingnan ako. Chef, kasama ko po ang bago nating patisire. Miss Ashley Nicole. Siya ang ating head chef. Si Chef Dig. Chef, meet our new patisire, Ashley Nicole. Pagpapakilala niya sa amin, ngumiti sa akin si Chef Dig at kinamayan ako. Welcome to Manila Palace. Formal niyang bati. Salamat po. Nakangiting sabi ko. Tumingin muli si Chef Dig kay Sir Samaniego. Ang husay mo talagang kumuha ng stop, Leonard. Maganda. Nagtawanan silang dalawa kaya naman medyo nahiya ako. Ako pa ba? Sagot niya rito. Tinignan niya ako nang may naiwan pang ngiti sa kanyang labi. Ipinakilala rin nila ako sa ibang kitchen staff at ilan lang chef nila. Hanggang sa makarating na ako sa station ko. Victorio! Biglang tawag ni Chef Dig sa alanganing binata. Lumapit ito sa amin at tinapik ni Chef sa kanyang balikat. Siya ang magiging assistant mo, Miss Ashley. Victorio? Ito si Miss Ashley, ang bago nating patisire. Pagpapakilala niya sa amin. Ngumiti ito sa akin ngunit ilang sandali pa ay napapakamot ito sa kanyang ulo. Chef naman, kung maka-Victorio ka, napakatigas. Ma'am Ashley, Vicky po. V-I-K-K-I, Vicky.
Napangiti ako sa kakulitan niya. Nice to meet you, Vicky. Sabi ko. Pagkatapos ng ilang pag-uusap ay iniwanan na kami ni Sir Samaniego o sa tawag ng lahat na Sir Wanard. Para masanay ay ginaya ko na lang ang tinatawag ng iba sa kanya. Bago makapagsimula ay binigyan nila ako ng tamang damit para sa trabaho. Itinaas ko rin ng maayos ang aking buhok. Protocol na naman iyon bilang isang naghahanda ng pagkain. Panandalian pa akong binigyan ng ilang detalye na Chef Dig at ng isa pa nilang pastry chef na si Chef Celine. Mamaya daw ay dadalhin sa meeting ang mga gawa kong posibleng ihanda sa gaganaping convention. Sa tulong ni Vicky ay gumawa kami ng puto cake. Luminya ako sa Filipino desserts na may timplang moderno para sa bagong panlasa. Gumawa pa kami ng 3 pang maliliit na cakes upang pagpilian. Nang matapos kami sa first batch ay may kumuha na noon at dinala sa lugar ng pagpupulong. At habang inihahatid iyon ay inaayos ko na ang isusunod nila. I was advised na si Sir Wenard ang magpe-present noon sa board. Habang nililinis ang kagamitang ginamit ay napansin kong panay sulyap sa akin ni Vicky. Tiningnan ko siya at nginitian. Uy, tudyo ko. Bakit? Bagay itong napakamot at tila nahiya. Wala po. Nagagandahan po kasi ako sa inyo, Ma'am Ashley. Ano po bang brand ng lipstick niyo? Noong una ay natameme ako ngunit nang naaliw ay natawa na rin ako sa kanya. Ang kulit din niya, para siyang boy version ni Susan. Makalipas lamang ng kalahating oras ay inihatid na ang pangalawa at pangatlong cakes na ginawa ko. Maliit lang ginawa ko para mabilis na mabake. Halos napapadasal pa si Vicky sa tabi ko at mas kinakabahan pa sa akin. Dumaan muli ang kalahating oras ay pinuntahan kami ni Sir Wenard. Napapunas ako ng aking kamay nang tawagin niya ako. Miss Ashley, gusto ko makilala ng board. Seryoso niyang sabi sa akin. Tumahip agad ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko naman ito inaasahan lalo pa at ang sabi nila ay ipapaabot na lang sa akin kung pasado ang mga gawa ko. Nanlamig ako pero kailangan ko magpakita doon lalo pat mukha ng hotel ang nakataya. I'm already part of their company. Walang atrasa na. Tumango ako at nagugas ng kamay. Good luck, Ma'am Ashley. Cheer pa sa akin ni Vicky. Nginitaan ko siya pero kabado pa rin akong sumama kay Sir Wenard. Habang naglalakad ay tahimik lamang si Sir, kaya medyo naging awkward ang paligid. Panay ang kurot ko sa aking mga kamay habang nakasunod kay Sir Wenard. Namimilipit na sa tindi ng kaba ang aking tiyan para akong isasalang sa job interview. I bit my lip. Tila tatalo na mula sa loob ang puso ko nang makarating kami sa taas. Binuksan ni Sir Wenard ang isang malaking pinto. Agad na kumalat ang mga boses mula sa loob ng silid. May hinang pagtawa at kalansing ng mga plato. Hindi agad ako nakagalaw sa aking kinatatayuan kaya napaiktad ako nang hawakan ako sa bewang ni Sir Wenard. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya sa akin. Pumasok ka na, Miss Ashley. Sabi niya. Lumunok muna ako tumigop ng hangin bago iyapak ang paa sa itim na carpet. Bumugad ang mahabang lamesa na pinaliligiran ng mga lalaking naka-corporate suit. Kung hindi ako nagkakamali ay sila din ang nakita ko kanina sa ibaba. Masyado silang busy sa pagtikim ng cakes at pakikipagpalitan ng opinion sa tabi. Nilagpasan ako ni Sir Wenard at may kinausap na isa sa mga nakaupo doon. I tried to look at those men pero nahihiya ako. Hindi ko mailipat ang mga mata ko at halos sinaantabayanan lamang ang sasabihin sa akin ni Sir Wenard. Hanggang sa may kinamayan ito at tumuwid ng tayo, nalipat ang tingin sa kanya ng mga lalaki. Muling sumipa ang puso ko, lalo pa at tiningnan ni Sir Wenard ang direksyon ko at itinaas ang kamay. Sanay niya sang lumapit sa kanya. Naginit ang mukha ko. Papalapit pa lang ako sa kanya ay nilingon na ako ng ilang kalalakihan. Board members, President, pinakikilala ko sa inyo ang gumawa ng mga tinikman ninyong cakes. Aren't you, Patisire? Miss Ashley Nicole Montes. Tiningnan ako ni Sir Wenard mula sa aking gilid ngunit hindi ko na siya nagawang tingnan pa dahil natuon ang atensyon ko sa mga kalalakihang nasa harapan namin. Most of them are bold men. May singgit din ako nakita. I didn't feel the intimidation dahil nakangiti sila sa akin at tila ba hinihintay nila akong magsalita. Miss, you have incredible cakes. Hindi ko naisip na puto na pala itong kinakain namin. Nandun pa rin ang alat ng salted egg kaya may Pinoy taste pa din.
Sabi na isang lalaki habang hawak pa ang tinidor niya. Thank you, sir. Sagot ko. Nadagdagan ng self-esteem ko dahil doon. Nakita kong tumango din ang kanyang katabi. But I can say your suman cake is one of the best. Baka maging bestseller natin ito sa hotel kapag naging available na. The Chinese man said. Inikot ko ang aking mga mata sa kanila na tila hindi pa tapos sa pagkain hanggang sa marating ng mga mata ko ang dulo ng lamesa. I froze. Naramdaman ko ang talim ng pagsipa ng puso ko. Bawat pintig ay tila pagsabog. Humiyaw ng husto ang dibdib ko at tumigil ang pag-inog ng mundo ko sa pagdantay ng mga mata ko sa kanya. Nakayuko siya at nakatingin sa papel na binabasa. Ang 3 platito sa kanyang harapan ay halos wala pang bawas. Adam, naibulong ko sa sarili ko. Suddenly, tila nawala sa paligid ko ang mga nakakataas sa amin at tanging siya na lang ang nakikita ko. And when he finally lifted his face up, nagtama agad ang aming paningin. Nag-init ang sulok ng aking mata at ang tanging pumasok sa aking utak ay tumakbo sa kanya at yakapin siya ng mahigpit. Ngunit tila ibang Adam ang nakikita ko. He's wearing a corporate suit and surely an expensive watch. Sa tingin ko pa nga kahit sa malayo lamang ay dumipi na pa ang kanyang muka. He stared at me, but why does it feel different? He didn't smile but I saw his lips twitch for only God knows why. Sumandal siya sa kanyang upuan at mas tiningnan pa ako. Naguluhan ako sa kanyang ipinakitang reaksyon. Do you have a diploma from a culinary school, Miss Montes? He coldly asked. He asked me without a laugh, without meaning, without feelings. Napaawang ang labi ko. I cleared my throat at umiling ako. Wala po. Halos pabulong kong nasabi. Huminto sa pagkain ng ilan at tumunghay sa akin. Sa tingin ko'y nagulat sila sa narinig. Nanlamig ako. Tumahimik ang paligid dahil ang lahat ay nakatutok sa kanya at sa akin. Ibig sabihin siya nagmamay-ari ng hotel? Napansin ko kaagad ang kanyang kinuupuan. Tumaas ang kilay niya. Wala akong makitang humor sa kanyang muka. Bigla ay nakaramdam ako ng panliliit. Lahat ng mga empleyado ko ay kung hindi summa cum laude ay may mga diploma. Lahat. Pero ikaw, undergraduate ka sa kursong accounting. Hindi ba't malayo yun sa baking? Inasam ko nang hindi magiging maganda ang muli namin pagkikita, pero hindi ko akalain sa ganitong tagpo. Siya, na boss ko. My heart raced as if she doesn't want to wake up tomorrow. Ramdam ko ang matiim niyang titig na walang lambing. Ang tingin kong nangungulila ay tinumbasan niya ng tinging walang pakaramdam, para bang hindi ako kilala. Nahiya ako. Ang mga matang nakatunghay sa akin ay tila hinuhusgahan ako. Bakit ganito? May nagrekomenda sa kanya, Mr. Valiaga. Nasa linya din po ng baking ang nagrekomenda, kung kaya't pinagkatiwalaan ko. Pahayag ni Sir Leonard mula sa akin tabi. Tumango din ang ilang katabi ni Adam. Ngumiti siya at matiim pa rin ang tingin sa akin. Hindi naman lahat ng magagaling ay nagagaling sa eskwela. What she has is pure talent. Hindi ba't maswerte pa tayo at sa atin napunta si Miss Montes? I love her cakes anyway. Tugon na isa sa mga nakaupo. I agree. Akala ko nga model natin itong sa Ashley Nicole. You're too beautiful for a pastry chef. Sayang naman kung sa harap ka lang ng oven ang katutok maghapon. Tudyo ng katabi ni Adam. Unlike the other men, mas bata ito at sa tingin ko, ilang taon lang ang agwat ng edad kay Adam. And he even grinned at me. Madilim ang mukha ng tingnan nito ni Adam. Nagtawa na ng iba at sinakyan ng sinabi ng lalaking iyon. Ni hindi na ako nakapagsalita pa dahil nalusaw na ang mga tanong nila at nagpalitan sila ng opinyon at diskusyon. Nanatili naman ang mga mata ko kay Adam na nakikinig lamang sa mga kasama. Napatingin lamang ako kay Sir Leonard nang akbayan niya ako. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Don't worry, Miss Ashley. Everything will be okay. Sabi niya. Wala naman ako nagawa at tipid siyang initian. Hanggang sa matapos at nagtayuan na. Isa-isa nila akong nilapitan at kinamayan. Binati nila ako at pinuri ang aking mga gawa. Umaasa silang pagbubutihan ko pa para sa gaganaping convention. Lahat ng kanilang pagbata ay pinilit kong tinatanggap. Kahit ang aking utak at mata ay panay ang habol kay Adam. Alam ko nakaupo pa rin siya sa pwesto niya. Walang kausap at mag-isang binabasa ang mga papel na hawak. Gusto ko siyang lapitan at kausapin. Gusto ko siyang yakapin at halikan.
I missed him so much. Nang matapos ay halos mapaiktad ako nang may humawak muli sa aking bawang. Tiningnan ko ang pinanggalingan ng kamay na iyon at nakita kong halos hilahin na ako palayo ni Sir Wenard. May kakaiba kong naramdaman sa paghawak niyang iyon. Wenard, I need to talk to you. Madiin at tila kidlat ang pagkakasabi na iyon ni Adam. Sabay kaming napatingin sa kanya, and I found his deep eyes staring at my waist, clenching his jaw in a dangerous way. Lumabas ako ng silid matapos tawagin ni Adam si Sir Wenard. Silang dalawa lang naiwan sa loob matapos magsilabasan ng mga member ng board. Pabalik sa ibaba ay tulala pa rin ako matapos makitang muli si Adam. Napahawak ako sa akin dibdib nang maiwan ako sa loob ng lift mag-isa. Pumikit ako at inalala ang mga nangyari sa amin kanina. I've been hearing bad things about him. Kahit na naririnig ko lang sa chismisan ay hindi naman maganda ang sinasabi sa kanya. Now that I'm thinking about all of this, hindi pumapasok sa utak ko yung mga ginawa niya. Imposible iyon. Napakabait na tao ni Adam at mapagkumbaba. Paano niya magagawa ang magsasanta ng empleyado ng ganoon na lamang? Hanggang sa makabalik ako sa aking station ay tulala pa rin ako. Nanginginig ang aking mga kamay at halos manlamig na ako. Hindi makapaniwalang ganito ang madaratnan ko. Pinanood ko lamang na lumabig ang aking kape sa aking harapan. Hindi ko pa rin nababawasan ng sandwich kahit na halos tumamlay na ito sa harapan ko. Kahit na medyo maingay ang paligid sa mga kalansing ng plato at kutsara, ay nanatili pa rin sa utak ko sa Adam, ang aming presidente. Vicky? Nagangat siya ng tingin sa akin matapos isubong kutsara niyang umaapaw ng macaroni salad. Yes, Ate Ashley? Tinignan niya ako at tinintay ang sasabihin. Ano bang pagkakakilala mo kay Adam? President? Tanong ko. Kumunot ang kanyang noo at napaisip. Hot and cold. Pabulong niyang sabi. Nalito ako sa kanyang sagot. Ha? Itinaas niya ang kanyang kamay at uminom muna ng juice saka pinagpatuloy ang sinasabi. Siyempre, noong unang tumapak dito sa hotel si President, halos mapigtas sa mga garter ng panty namin. Dati kasi usap-usapan na nuknukan daw ng gwapo ang panganay ni President Villegas. Nung nakita na namin siya personally, hala, ang super hot. Yung tipong ang macho-macho tapos ang gwapo-gwapo. Kaso, bumaba ang kanyang enerhiya sa huling sinabi. Kaso? Bumaba ang uso niya dahil sa pagkakalukot ng kanyang muka. Kaso, ang super sungit din. Na hindi nga marunong umiti yun eh. Kikibot lang ang sexy niyang lips kapag mag-uutos o magagalit. Para siyang monster. Bawal ka magkamali kundi tanggal ka sa trabaho. Yun nga huling manager na tinanggal niya. Pinaghatid lang iyon ng pagkain sa suite ni President. Tapos nun, wala na. Fired na siya. Ang labo nga eh. Hindi namin alam ang dahilan. Baka naman may nagawa lang na sobrang kinagalit niya o nalabag ang rules niya. I doubt it. Sa tingin namin, sawi lang yun sa babae. Kumiwal bigla ang aking dibdib sa pagsipa ng puso ko. Sa tingin mo? Pero ang narinig ko may dinadate daw yung doktor. Nakita ko na yun eh. Dinala niya minsan dito sa Manila Palace. Napatigil ako. Kung may anong bumitak sa akin dibdib sa sinabi niya. Kumirot ito. Babae? Doktor? Dinadate? Of course, Ashley Nicole. 1 taon na ang lumipas. Sa tingin mo ba hindi maghahanap yun ng iba pagkatapos mong iwan ng walang anumang sinasabi? Do you think he would still celebrate for 1 year? Napayuko ako. Siyempre, I would still wish na tapat sa akin ang honey ko. Kahit na napakalaki ng kasalanan ko ay nagtiwala pa rin akong mananatili siyang akin. That he would keep his promises. Na ako lang ang mahal niya. Kumibot ang labi sa nagbabantang hikbi. I bit my lip upang mapigilan lamang ito. In this time of my life, I should have prepared for an unexpected event. I should have prepared. Pagkatapos ng aming short break ay bumalik kami sa working station ni Vicky. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho kahit na napupuno lamang sa pag-iisip ang utak ko. Pagdating ng hapon ay tinawagan ako ni Ina. Sinabi niya magkita kami sa isang restaurant, malapit lamang sa hotel. Na makapag-out ay bumalik ako sa aking suite para maligo at makapaghanda. Panandalian kong nakalimutan ang pag-iisip dahil sa kaibigan. I was so excited to see her and her swollen tummy. I wore a pink sleeveless dress. Above the knee ang skirt noon pero hindi naman ganoong kaiksi.
Tinarnuhan ko ng puting wedge shoes na iniregalo sa akin ng tita ko sa Amerika. Naalala ko dati na palagi nila akong tinutudyo na pumasok sa modeling dahil maaari daw ako doon. Sinubukan ko yung pasukin lalo pa at gipit kami ni mama noon. Kaya lang mahigpit ang pagtanggi ni mama. Hindi ko lang alam kung bakit. Pagbaba ko ng taxi ay muntik pa akong mapaiktad nang biglang kumulog ng malakas. Napatili ng mahina ang ilang kababaihan sa labas. Pagpasok ko sa restaurant ay nakita ko kaagad ang pagkaway ni Ina. Ang laki ng ngiti niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti akong pabalik at pinuntahan sila. She's with his husband. Siyempre hindi naman daw siya papayagang umalis mag-isa ni Jonathan. I kissed her on her cheek and hugged her. Namiss kita. Sabi ko, halos manginig pa ang boses ko nang sabihin iyon sa kanya. Ako din. Wow ha, mas lalo kang gumanda, Ashley. She said. Tumawa ako sa kanyang sinabi at nilingon ang asawa niya. Kumusta, Jonathan? Sabi ko't umupo sa harap ni Ina. Binaba ni Jonathan ang hawak na phone at inakbayan ng asawa. Great. Kinakabahan sa paglabas ni Dean. Sabi niya. Balita ko hanggang ngayon nasa paglilihi stage pa itong si Ina. Mahirap ba ang tantrums niya? Pagbibiro ko. Parehong napangiti ang mag-asawa. Napakamot sa kanyang kilay si Jonathan at tila inaarok ang kanyang naranasan. Yung talagang mga panahon na ayaw niya akong katabi. Matulog dahil ang baho ko daw. Yun ang nightmare ng buhay ko. I really can't sleep without her by my side. He genuinely said. Ngumiti ako. What he had said came from his heart. Yung mga simpleng tingin niya kay Ina ay alam mong iba ang pahiwatig. We talk about everything. We ordered pero nagtaka ako na may extra plate pa sa tabi ko. May darating pa ba? Tanong ko. Jonathan, look at me. Yes. Oh, ito na pala. Bigla niyang itinaas ang kamay na tila may pinupukaw na atensyon. Bumaba ang tingin ko kay Ina na ngayon ay nakangisi sa akin. Lilingunin ko sana ang tinawag ni Jonathan pero pagtingin ko ay nasa likuran ko na ang bulto nito. Napaawa ang labi ko nang mapagsino ang hinihintay namin. He shook his hand with Jonathan. Mr. De Vera. His low baritone voice registered in my ears. Nasamyo ko kaagad ang kanyang panlalaking amoy. Dumagundong ang aking dibdib. Halos mabingi ako sa ingay nito. Thank you for coming, Mr. Valiaga. Have a seat. Turo ni Jonathan sa upuan sa tabi ko. Nalingon ko si Ina. Pinanlakihan ko siya ng mga mata pero kinunutan lamang niya ako ng noo. Tumahip na sa kaba ang dibdib ko dahil sa pagtabi sa akin ni Adam. Ilang beses na ako napapalunog tuwing may isip na katabi ko lamang siya. At ito namang mag-asawang ito, akala mo'y walang kaalam-alam sa nakaraan ko. Kung hindi lang buntis itong si Ina ay natadyakan ko na siya sa ilalim ng lamesa. Anong ginagawa niya dito? Nawala na sa normal na takbo ang puso ko at mula nang maupo siya ay naging matipid ang pagsasalita ko. Yun nga lang, isang beses pa lang niya akong tingnan. Silang dalawa ni Jonathan ang nag-uusap. Business matter. Hindi ba't magkalaban sa market ang mga ito? I have seen your construction site at Guam. Sa tingin ko'y napakagandang location iyon. Sabi ni Jonathan. Inikot-ikot ko ang pasta sa akin tinidor habang hinihintay ang tugon niya. Thank you. 2 taon din pinag-isipan niyo ng dad ko. And when we finally found that it was feasible, saka namin binili ang lupa. Formal na sagot ni Adam. Napatingin ako kay Ina nang maramdaman ko ang kanyang paa sa akin binti. Kinunutan ko siya ng noo. Balita ko, Adam, sa Manila Palace na nagtatrabaho si Ashley. Singit ni Ina. Agad na nag-init ang mukha ko nang banggitin pa niya ang pangalan ko. Lalo pa nang lingunin ako ni na Adam. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. That's true. Kanina lang siya nagsimula. Maiksi niyang sagot. Ang laki na talaga ng pinagbago niya. Ang way ng pakikipag-usap niya sa amin at pakikitungo. Hindi ko na maramdaman ang dating Adam ko. Yung palagi kang binibiro kahit na delubyo ang araw mo. So, kumusta naman? Tanong muli ni Ina. Pakiramdam ko iba na ang ibig niya ipahiwatig sa kanyang tono. So far, so good. The board approved her pastries. Isasama namin iyon sa aming menu at ihahanda rin sa darating na convention. Malamig na tugon niya. Ni wala akong maramdaman sa pagsasalita niya. Casual kung casual. Normal at tila walang bahid ng damdamin o pagmamalaki.
That's great. Hopefully makapunta kami ni Jonathan sa convention. Kaya lang kabuwanan ko na yun eh. I really miss your cakes, Ashley. Nginitian ko siya. Igagawa na lang kita. Hindi mo na kailangan dumayo pa at ang laki-laki na ng tiyan mo. Tumawa siya at nagpasalamat. Napatingin ako sa kanyang bilugan na tiyan. Nabuntis din ako pero hindi ko naranasan ang paglobo ng tiyan ko. Hindi ko naranasan ang paghilot sa aking mabilog na tiyan. Kung lumabas kaya ang anghel ko, babae kaya siya o lalaki? Mapupuyat din kaya ako tuwing madaling araw kapag mag-iiyak siya? Kaano kaya niya ako pahirapan para mapatahan ko siya? Bumaba muli ang mga mata ko sa plato. I bit my lip when I unexpectedly remembered my child. Nanay na sana ako at kasal na sana sa lalaking katabi ko ngayon kung hindi sana nawala ang baby ko. Pero sasabihin pa ba ni Mrs. Valiaga na layuan ko ang anak niya? Kung nasa sinapupunan ko pa rin ang apo niya? Matatanggap na kaya niya ako? In my peripheral vision, I saw Adam look at me. Umayos ako ng upo at uminom ng tubig. Nang nilingon ko ay umiwas na siya ng tingin. I badly wanted to talk to him. Alam kong pwede na dahil wala nang banta pero nakaramdam ako ng takot na kausapin siya. Yung banta ng galit niya ang pumupukaw sa akin. They continued talking tungkol sa negosyo. Wala naman ako maintindihan dahil puro hotels, condominiums, resorts at malls ang topic nila. Ano bang alam ko doon? Wala. Kaya tungkol sa pagbe-bake ang pinag-uusapan namin ni Aina at ang kambal niya. Mabuti at hindi nila inungkat ang nangyari sa akin. I was enjoying my desserts nang magpaalam na sina Jonathan at Aina. Ninong ka, Adam ah. Huwag ka mawawala sa binyag ng anak ko. Kayong dalawa ni Ashley Nicole. Sabi ni Aina habang inaalalayan ni Jonathan sa pagtayo. Pupunta ako. Hindi ko makakalimutan yan. Madalas ko nakakasama sa trabaho ang asawa mo. Natatawang sabi ni Adam. Napatingin ako sa kanya. His love was genuine. Ngayon ko lang nakita iyon mula nang makita siya. Bye Ashley. Huling paalam ni Aina. Kumaway ako sa kanila at sinundan ng tingin hanggang sa tuluyang makaalis ang sasakyan nila. Ngayon naging tahimik na naman ang lamesa. I saw Adam dialing on his phone. Biglang nanuyo ang aking lalamunan. Ito na ang tamang pagkakataon para makausap siya pero umuurong naman ang dila ko. Tiningnan ko siya pero mas nakatutok siya sa kanyang cellphone. Nakakaramdam na ako ng frustration dahil doon. Hindi ko na nagawang balikan ang kinakain ko dahil kinakabahan ako sa tabi ni Adam. When he yanked his glass of wine and took a sip, doon ako nakakuha ng lakas ng loob at parang may tumulak sa akin basagi ng aming katahimikan. I cleared my throat. Adam, mahina ngunit alam kong sapat para marinig niya. Nang ibinaba niya ang kanyang baso ay nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga. Kinilabutan ako doon but I have to manage myself and talk to him. I took a deep breath. Patuloy pa rin siyang tumutok sa kanyang cellphone. Hindi ako pinansin. May kirot na bumibiyak sa aking dibdib. Nagsimula ding uminit ang aking mga pisngi at dahil doon ay sinubukan kong angatin ang aking kamay upang maabot ang kanyang libreng kamay. Don't you dare lay your hand. Napahinto ko sa kanyang sinabi. Binaba niya ang kanyang cellphone at binalingan ako. Lamig at galit ang nasilip ko sa kanyang malalalim na mga mata. Ibinaba kong muli ang aking kamay. Dapat ba ako magbunyi dahil sa wakas ay pinansin niya ako? Pero ayokong mawala ng pag-asa na pwedeng maibalik ang dati. Sorry. Tanging nasabi ko. Kailangan ako ngayon ng umunawa dahil labis ko siyang nasaktan. Nanginig ang aking boses sa sobrang pagkamis ko sa kanya. Tanitigan niya ako. Tinapangan ko ang aking sarili upang tingnan din siya. But he stared at me like I was the dirtiest and the most annoying woman in his life. Parang kahirap tanggapin ang kanyang bawat tingin sa akin. Adam, tawag kong muli sa kanya. He didn't move. Gusto kong makausap ka. Pagkatapos ng ilang sandali ay pinutol niya ang kanyang tingin at tiningnan ang kanyang pambisig na orasan. May gagawin pa ako. Malamig niyang sabi, ngunit hindi na ako nagpaawat pa. Adam, please. I bit my lip when I started to feel my tears. Napatingin siya sa akin. Tulad kanina ay malamig pa rin ang mga mata niya. I'm sorry. Nabasag ang aking boses. Hindi siya kumibo at tinignan lamang ako. Patawarin mo ako sa bigla kong pag-alis.
Alam kong nasaktan kita. Kaya humihingi ako ng tawad. I'm sorry, Adam. Sa kabila ng palalabo ng aking mga mata ay nakita ko pa rin ang pag-igting ng kanyang panga. Alam ko, nararamdaman ko nandyan pa rin ang nararamdaman niya para sa akin. Gusto ko yung itali sa isipan ko. Sana, mas maaga mo sinabi sa akin na ayaw mo kong pakasalan. I don't understand. Kung hindi ka sigurado, sana sinabi mo. Kesa naman na bigla ka nalang mawawala. Nanginig ang aking labi. Umiling ako. Hindi ka nun, Adam. Hindi ka nun yun. Dumiin ang pagkakalapat ng kanyang labi habang nakatingin sa akin. But suddenly, he hissed. Are you aiming for a closure? My mouth fell when I felt the insulting tone of his voice. Tumaas pang gilid ng kanyang labi. Nanibugo ako sa pinapakita niya sa akin. Ngayon ko talaga nasaksihan ang tunay niyang pagbabago. Adam, I'm gladly to give you the closure you want. Alam kong ganoon naman ang gusto niyo mga babae para mapanatag ang konsensya ninyo. Putulin na natin ang anumang meron tayo, Ashley Nicole. Let's move on in our lives. Napatitig ako sa kanya, kasabay ang pagbuhos ng ulan sa labas. Bumagsak ang isang patak mula sa salamin. Pinanonood ko lamang ito hanggang maging sunod-sunod ang pagpatak at tuluyan ng umulan.